Kapag nawawalan na tayo ng gana sa lahat ng aspeto sa ating buhay, nagpapaalala ito at nagpapakita na baka hindi na tayo nakaugnay sa Diyos, na lakas at buhay natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay abide. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. At pakishare po ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa Instagram at sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Maria, maligayang pakikinig po ng Word of the Day sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong ika-5 linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, dinadala tayo ng ating Ebanghelyo sa isang napakahalaga na dapat malaman at dapat matutunan natin lahat bilang mga Kristiyano, bilang mga disipulo ni Kristo. Ano ba ang ibig sabihin ng discipleship? Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, ng pagiging alagad, ng pagiging tagasunod ni Kristo? At napakahalaga mga kapatid, yung connectedness, yung connection natin kay Jesus. Kaya nga ito yung binibigyan diin sa ating gospel today. Abide in me as I abide in you. Manatili kayo sa akin at mananatili rin ako sa inyo. At inihalin tulad ni Jesus ang pananatiling ito, ang koneksyon na ito, sa isang puno ng ubas. Sabi niya, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Imagine, napakagandang larawan ito. Kahit gaano kayabong ang isang puno ng ubas, ito ay lahat nakakonekta sa iisang puno. Kahit maraming mga sanga na malago at namumunga, lahat ng ito ay connected sa isang puno. Kaya nga, kapag ang sanga ay hindi na connected, hindi na kaugnay, hindi na nanatili sa puno, ito'y matutuyo, malalanta, ito'y mamamatay. Kaya napakahalaga na maunawaan natin, mga kapatid, ito sinasabi ng ating Panginoon, ako ang puno at kayo ang mga sanga. This is what discipleship is all about. This is what being a Christian, being a Catholic is all about. Yung ating koneksyon, yung ating ugnayan kay Jesus. Na kapag hindi na tayo kaugnay na Jesus, kapag wala na tayong koneksyon kay Kristo,
unti-unti na tayong manghihina. Unti-unti tayong mamamatay, spiritually and then physically. Kaya napakahalaga mga kapatid ng koneksyon, yung pananatili. Hindi lang koneksyon, but to remain, to abide, manatili kay Kristo. Mga kapatid, there are many times sa buhay natin na tayo hindi tapat sa ating pananatili kay Jesus. There are times na tayo bumibitaw. There are times na tayo lumalayo. There are times na tayo tumatalikod at hindi na nakikipag-ugnayan kay Jesus for so many reasons. Sa trabaho, sa negosyo, sa iba't ibang mga pinagkakaabalahan natin sa buhay. At gustong-gusto ito ng dyablo. Gustong-gusto tayong nakawin kay Jesus. Kaya nais ng dyablo na ilayo tayo sa Kanya. Sa iba't ibang pamaraan, sa lahat ng pamamaraan, gusto ng dyablo na tayo'y lumayo, tumalikod kay Jesus. Para ano? Mamatay tayo. Mamatay tayo spiritually and later on, physically. Because the devil would like to destroy everything that God loves. Mahal tayo ng Diyos eh. Kaya gusto ng Diyos na tayo ay laging nakakonect sa Kanya dahil doon nanggagaling yung buhay natin. Dahil siya yung buhay natin. Ang dyablo gusto tayong ilayo sa Kanya, ilayo sa buhay para tayo mapahamak at mamatay. Kaya napakahalaga mga kapatid, we are all called to be disciples. Lahat tayo ay tinatawag na maging alagad ni Jesus. Which means to be always connected to Jesus, to always abide in Jesus. Yung manatili tayo palagi kay Jesus. Napakahalaga ng koneksyon. Paano tayo makikipag-ugnayan sa Kanya? Mga kapatid, tayong lahat nilikhang wangis ng Diyos. Yes. Created in the image of God. But we are also a fallen humanity. Tayo nagkasala at nalayo sa Diyos. Pero wag nating kakalimutan, we are also redeemed humanity. Tayong lahat ay iniligtas ni Kristo. At wala na makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Tayo, pwede tayong humiwalay. Pero si Kristo yung pagmamahal niya sa atin ay hindi na maipapawalang bisa. Kaya napakahalaga ng ating pakikilahok, pakikiisa, at patuloy na pakikipag-ugnayan kay Kristo. Mga kapatid, lagi nating tatandaan na tayo ay nabubuhay dahil sa pag-ibig. Niligtas tayo ni Jesus at gusto niyang manatili tayo sa kanyang pagmamahal. It is all about love. Tayong lahat sa pamamagitan ng binyag ay naging kaugnay ni Kristo, naging wangis ni Kristo, imago Christi. At yung binyag na yon ay magpahanggang wakas, magpakailanman. Tayo ay naging wangis ni Jesus. Kaya nga, paano natin isasabuhay yung pagiging wangis ni Kristo araw-araw sa buhay natin? It is through the life of love, sa pagmamahal natin araw-araw. Kapag tayo nagmamahal katulad ni Jesus, nag-iisip katulad ni Jesus, nagsasalita at kumikilos at nabubuhay katulad ni Jesus, then we are connected to Jesus. Love connects us to Jesus. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong mawawala sa pag-ibig ni Kristo, sa pagmamahal ng Diyos. Una tayong minahal at tayo rin kinakailangan magmahal. Because God is love, because Christ loves us, and this is what connects us to Jesus. Love. At yung buhay natin sa simbahan, yung buhay natin ng pananampalataya ay buhay pagmamahal. Mula binyag hanggang kamatayan natin, nanduroon ang pagmamahal ng Diyos. Kapag tayo bininyagan, kapag tayo kinumpilan, kapag tayo ay nagkumunyon, kapag tayo nagkumpisal, kapag tayo ay nagkasakit, kapag tayo ay, kung kayo ay nag-asawa, ako ay nagpari, lahat ng sakramento ay karanasan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, let us always live and remain in love sa pag-ibig ni Kristo. Huwag bibitaw, huwag lalayo sa pagmamahal ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan at turuan mo kaming palaging nakakonekta sa iyo sa pamamagitan
ni Jesus na aming Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig na siya nagbubuklod sa amin at nag-uugnay sa amin sa iyong anak. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.